Sa loob ng maraming siglo, tiniis ng Pilipinas ang bigat ng kolonyal na pamumuno. Ang mga mamamayan nito ay naghahangad ng kalayaan, ngunit makagapos sa mga dayuhang makapangyarihan. Ang ating kasarinlan ay hindi basta-bastang ibinigay sa atin, at hindi rin ito nakamit sa ating sariling kagustuhan lamang. Sa madaling usapan o sa madaling pakikiusap. Ito ay pinanday sa pamamagitan ng mga sakripisyo at pananaw ng ating mga bayani. Ang mga kalalakihan at kababaihan nanghas na mangarap ng isang bansang malaya sa pang-aapi. At sa mga bayani ito, isang pangalan ang higit sa lahat, Jose Rizal. Isang batang Pilipino na nangahas mangarap ng kalayaan. Manunulat, doktor, makabayan. Ang kanyang mga salita ay nag-apoy ng revolusyon at nagpabago sa takbo ng kalayaan at kasaysayan ng ating bansa. Isang hindi naghangad ng kalayaan sa pamamagitan ng karahasan o digmaan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang panulat bilang kanyang sandata. Sa paniniwalang ang tunay na pagbabago ay makakamit sa pamamagitan ng edukasyon, katwiran at mapayapang reforma. Ngunit sino na lamang si Rizal sa atin ngayon? Sa mga tao sa lupain na inalay niya ang kanyang buhay, mukha lang ba siya sa ating mga pareho? Isang kabanata sa ating mga aklat-aralin? O buhay ba ang kanyang pamana sa pakikibaka at pag-asa ng bawat Pilipino? For me, si Jose Rizal is the greatest historical artifact or historical evidence sa ato ang country, given nga na-witness niya ang tanan na kaagi sa Pilipinas, especially dili lang sa country itself but also to its people as well as sa administration, kung unsa ang mga pamamalakad during that time nga katong gisapop ta sa ing-ani nga mga dayuhan, inani nga mga tao or individuals during sa iyang panahon, and then na-witness niya kung unsa ang kalisod during that time, and by that siya ang nag-create og murag roadmap gani, og siya ang nahimong murag gamold sa Philippines, not just sa history but also sa people as well as sa society itself, nga dili ta mahimong dire, dili ta maabot kung asa ta karon kung dili tungod niya, kay siya ang nahimong dalan, kung kibali ba siya ang nahimong guide kung asa jud ta dapat asa jud dapat ta muadto or asa atong kapadulingan given ani nga mga challenges, and also how we cope with these challenges during those times, and also ginadala gyapon nato siya hangtod karon. Para sa akin, si Dr. Jose Rizal is ang bayani ng Pilipinas dahil siya ang naging instrumento upang mapakita at malaman ng mga Pilipino ang tunay na ginagawa ng mga Espanyol sa ating bansa. At siya rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataan sa ngayon. Siya ang dahilan kung bakit nasa ating mga kamay ang ating kinabukasan, na nagligtas at ginawa posible ang ating mga hinahangad. It's our most powerful and biggest national hero in our country, and he sacrificed his life and write those novels, helping malimitan para maging eye-opener sa tuwa, and for us to makuha that independent our country. Ang kanyang mga nobela na gumaganap ng kaugnayan ng nakaraan, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay naglantad sa mga kawalang katarungan ng kolonyal na pamumuno at ginising ang diwa ng mga Pilipino, na nagbigay inspirasyon sa iba na sumama sa pakikibaka para sa kalayaan ng ating bansa. Ang kanyang buhay at sukdulang sakripisyo ay naging isang katalista para sa revolusyon. Nagpapatunay na ang kapangyarihan ng mga ideya ay maaaring pukawin at magbigay ng inspirasyon sa ating bansa.
I believe that Rizal or Jose Rizal is our national hero and the one who wrote El Peligro Serismo ang nagmulat sa atua kung unsa ta ginaabuso sa mga Kastila, kung unsa especially sa mga babae with work, kung unsa ang kahimtang nato siya through his book iya kang gimula kung unsa dapat kung unsa ka-importante ang freedom sa atua as Filipinos and what are the important things that we should know unya sa ato ang mga rights as not just as a Filipino but also as a human or as a person. Thank you. Alam naman natin na si Rizal ay ating pambansang bayani. Nakilala siya sa kanyang mga nobela o yung mga nobela. And alam din naman natin na si Rizal ang nagpamulat sa mga Pilipino para sa mga abusado, mga Espanyol, Spanish po. Kasama ng mga dayuhang mapang-api, paglaban din si Rizal sa kamangmangan at kawalang interes upang disingin ang kanyang mga kababayan upang piliin ang lupain at ang mga tao nito. Sa mga araw na ito, kailangan nating harapin ang mga problema tulad ng katiwalian, korupsyon, hindi pagkapantay-pantay at ang pagkalat ng maling impormasyon, mga parehong problema. Ngunit hinaharap natin sa kontemporaryong mundo sa kasalukuyan. Ano ngayon ang ibig sabihin sa atin ni Rizal? Kaila po natin siya as katong niingon siya nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero siguro, mubalik siya now sa ato ang present life, kay siguro ma-hurts niya kay ang kasagaran ng kabataan karon is early na nabuntis, and then, ang uban po kay nag-drug user na sila. Okay. Ang pagiging maalam sa ating kasaysayan ay tumutulong sa atin na maunawaan ang ating kasalukuyan at hubugin ang ating kinabukasan. Ang buhay ni Rizal ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabago ay nagsisimula sa kamalayan at ang bawat Pilipino ay may tungkuling dapat gampanan. Ang pamana ni Jose Rizal ay hindi lamang sa nakaraan. Nabubuhay ito sa bawat kilos ng katapangan, bawat paghahangad ng katotohanan at bawat pangarap para sa isang mas mabuting Pilipinas. Paano mo mapapanatiling buhay ang kwento ni Rizal?